The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Maupay nga aga, Pastor Jeff. Magandang umaga po, Brad Ted. Ang sagot ko ay maupay nga aga man, uswag mana. Ano ibig sabihin ng uswag, mana? Uswag mana. Oo. Tuloy po kayo. Okay. Ito na, maupay nga aga, Pastor Jeff. Ano Galing pong yan, hatid eh. niyong magandang balita? Ayan, sige, maupay nga aga, Brad Jeff. At good morning po sa lahat ng ating mga ginigiliw ng mga suki na itong inaabangan. Higit sa lahat po ang pinakamagandang balita today, hatid ng The Daily Bread. Okay, Brad? Brad, nanonood sa ating kaibigan natin si Lawrence Badjao. Siya yung gumagawa ng image natin. Mainit ka raw ngayong umaga na to. So, Lisa at yung anak niya si David, thank you for watching. And of course, ang aking kaibigan si Rael at si Len Ferrer ng Dagupan also watching. Kahapon ng umaga siya, nung in-interview niyo ako, I was down sa basement 2. Kaya hindi ako makapagkuha ng magandang signal. I was invited to speak sa isang real estate company at talaga naman masisigasig yung mga ahente, full of energy. Karamihan, mga bagong graduate, excited to conquer the world. Alam mo yon, to be successful, to have everything na pinapangarap nila. And then, sa hapon, paggabi na, I have this pastoral duty naman to visit naman yung isang masugid nating tagapakinig, membro din ng church yung mga anak. Pinagdasal ko naman po yung dad nila na, alam mo yon, about to expire. Very successful man. And then na-realize ko lang, nung umaga, mga kabataan, ready to conquer the world, ito naman, about to leave the world, it just shows the brevity of life, yung kaiksian po ng buhay. And sometimes, ang dami nating plano sa buhay, ang dami nating gusto ma-accomplish, nakakabingi rin minsan yung mga dikta sa atin ng mundo, ang dami natin binabrowse sa social media, ang dami nating gustong puntahan, bilhin, ang dami nating gustong ma-accomplish, daming goals, responsibilities, expectation, pero teka, tinanong ba natin sa sarili natin, ano ba talaga yung purpose ng buhay ko? Ano ba yung pinaka-importante, pinakamahalaga? Alam niyo po, nagkaroon ng ganyang realization ng isang tao na pinakamayamang na buhay sa planeta. Okay? Yung national budget natin, barya lang sa kanya yan. Sabi ni Haring Solomon sa Mangangaral 12:13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. We're listening from a man po na hindi natin ma-experience yung kahit 1/10 ng na-experience niya. Yung ginto, common lang sa kanya. Ang dami niyang lahat ng pagpakasasa sa buhay. Lahat ng mga kabayo niya, yun kanya literal talaga yung Ferrari, talagang yung horsepower, literal na kabayo, daang-daan libo. Yung mga armies niya is so secured, dami niyang alahas, lahat na maisip mo. Grabe yung wisdom niya. Sabi niya, after niya pagdaanan ng lahat na to, kayamanan, karangyaan, kasiyahan, lahat ng worldly pleasures, sabi niya, ito lang ang bottom line. Ang tunay na layunin natin is to fear God and obey Him. Pero ano po ba ibig sabihin ng fear God? Hindi po ito yung negative sense na, uy, takot ako, nandyan si Lord. Kundi po yung reverence, yung paggalang at pagsamba sa Diyos bilang creator at tagapagbigay at tagakuha ng buhay. At sabi dito, at i-keep daw natin yung commandments niya kasi pag sinusunod natin kautusan niya, it only shows na mahal natin siya. Parang yung magulang natin, pag may takot ka sa magulang mo, sinusunod mo yung mga gusto niya. Right? Sinusunod mo dahil alam mo una, mahal ka niya at para sa kapakanan mo yung utos niya. Sa panahon natin ngayon, sobrang dami pong distractions sa social media, trabaho, pressure to succeed. Minsan nakakalimutan natin ang pinaka-core existence natin. Ano ba yung kahalagahan mo bilang tao? And that is to live for God, to give God the glory. Ang simple, ang point po na to, simple lang. Okay? Sundin mo ang Diyos, mahalin mo ang Diyos, and then yung buhay mo magkakaroon ng sense of purpose. Kaya maraming ini-expose si Brad Ted at si Chacha dito sa show kasi nga ito yung mga taong namuhay para sa sarili lamang. Hindi sila nakita na may Diyos na one day kakalusin sila at i-judge sila. Kaya ngayon, stressful ang buhay. Hindi po to about achievements, kundi napi-please pa si Lord sa pinapamuhay ko. So today, tanungin natin sarili natin, paano ko bang pinapamuhay ang buhay ko na may respeto at pagmamahal sa Diyos? Napupunta ba talaga yung oras ko, enerhiya at puso sa mga bagay na makakapagbigay luwalhati sa Kanya? Mag-reflect lang tayo, start small. Dasal tayo sa umaga,
Basahin natin yung salita niya, sundin natin yung mga maliliit na bagay na kaya nating sundin at lalaki din po yan. End ko lang po ulit sa verse natin, mga ngaral 12:13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Takot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa reminder ng tao na isa sa na-experience na ang lahat ng luho, sarap sa buhay. Nagkasala din siya, namuhay din siya na malayo sa iyo. Kaya nung mamamatay na siya, sabi niya, isa lang talaga, Lord, ang dapat namin matutunan. Ang matakot sa iyo, dahil ikaw ang Diyos na mapagmahal at gusto makasama kami sa habang buhay. Kaya Lord, sa mga tao na walang takot sa iyo, pilit na nagkakamal ng salapi sa illegal at immoral na pamamaraan, pilit na nanatili sa posisyon na hindi naman nila kayang gampanan ng may integridad, sa mga tao, Lord, na nagnanakaw sa kaban ng bayan, sa mga tao, Lord, na namumuhay pa rin sa immoral na sexualidad. Lord, tulungan niyo po sila makita na ang buhay ay hindi lamang para sa sariling kapakanan at kaligayahan. Life is all about you, to give you glory in everything that we do. Because at the end, yung eternal life, yun ang totoong buhay. Salamat po sa buhay na binigay mo sa amin. Enjoy namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we pray once again, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff Eliscopides, bless his mission. Siya po ibigyan niyo ng lakas ng pangangatawan, tibay ng kalooban, talino na kanyang kakailanganin sa kanya pong ginagawang pagmamisyon araw-araw. And we say thank you sa panibago pong araw na amin napakinggan today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na marami, Brad, muli sa pangaral at guidance today. Yan ay pagpahupa din sa aming damdamin, sa ating damdamin, at para din sa tamang kaisipan. Amen. Okay, Brad. Good morning, good morning, good morning. Maupay nga aga Good mo. morning. Magandang umaga, Brad Ted. Ting maririnig ko yung boses nyo ni Chacha, gumaganda yung araw. Oh. Naks naman. Dahil dyan, Bigyan ng cheese ring yan. Samahan nyo pa ng tempura. opo. Dagdagan mo pa ng baliwag lechon. Sana makarating. Opo, at binabati ni Ate Dina Aquino ng happy birthday si Jaime Tercero. Yan, happy birthday daw today. Yun. Alright, sige. So, Brad Jeff? Birthday din pala ng aking nag-iisang paboritong bayaw na kapatid ni Grace, kasi siya lang naman lalaki. Si Kokoy Alvarado. Gilbert Alvarado, happy birthday, pare. Happy birthday sa iyo. At maligayang pakikinig din po kay Elizabeth Solibeth ng Art House. Good morning and happy birthday. Happy listening. Ayan. Okay. Sige, so Nakikinig salamat. din. Go ahead. Natin nakikinig from LA. Akalain mo nakakarating sa LA yung ating stasyon. So si Jose Mercado, para daw kay Mitzi ang kanyang pagbati. Thank you so much for Ayun. watching. Malakas ang ating LA. signal dyan sa LA. Yes. Malakas ang ating signal. Sa Lower Antipolo? Hindi! Los Angeles, California. Dami na nakikinig at nanonood sa atin. Mga taga-ibang bansa. Legazpi Albay. Ay, Diyos ko, ibang LA naman pala yung nasa utak ko. Oh, good morning Hindi, po. Los Angeles. Los Angeles. Ayan. Tsaka pati na rin yung mga taga-Lower Antipolo. Good morning po sa inyo. Maraming salamat, Pastor Jeff. Bukas ulit, meron tayong letter for Yes. Anong Say Mo, Brad. Abangan ka namin. Okay. Abangan natin yan. Abangan natin yan bukas, mga Brad. Joshua Zamora ng Maneuvers. Happy birthday. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.